Welcome again. Kasama Happy ko ulit Friday. siya. Happy Friday. And gusto ko sana ganito na tayo lagi eh. Kasama ka na lagi. Ayoko na ata mag-solo episode. O pwede kung kung hindi ulit makakapag podcast. Ilang months na si Hotdog? Si Boom Boom 2. Boom Boom 2. Turning 5 months tomorrow. Wow. And excited na tayo sa sa kung anong gender niya. Nalaman natin. Pero dinelay natin. Dapat pwede na this week. Pero dinelay ng parang 2 weeks para kasabay na ng CAS, ultrasound. Para isang gastos lang. So, ano yung tatry natin gawin? Yung discreet na gender reveal? Yung parang tayo yung tatlo lang. Sabihin na ba natin dito kung paano natin isa-celebrate? Hindi naman. Okay lang? Wala naman. Pwede mo naman sabihin. Pwede mo naman sabihin. Pero hindi ko lang alam kung magagawa natin siya talaga. Ini-imagine ko nga. Kasi yung pinitch mo sa akin na idea is yung trending na yung kunwari mag-order ka sa Starbucks ng drink, tapos sabay, one drink is, would signal na it's a boy or it's a girl. Kunwari yung nakita ko doon, pag strawberry frap yung binigay nung barista. As bibigyan lang siya ng envelope. Pag strawberry girl, tapos pag choco java chip boy. Choco java chip. Depende naman sa flavor na gusto mo. Okay. Ayun. Tapos masu-surprise na lang tayo, no? Hindi ko lang alam kung magigets ni Tari. Hindi, sasabihin natin sa kanya. And tingnan na natin kung ano reaction niya doon. Sige. We could kung susubukan ba natin na isa-ibang lugar na ako sa Starbucks? So, we could try. Kung saan? Kung McDo. Ano kaya yun? Kung bibigyan tayo ng Royal or Sprite. Di ba sabi natin pag mga ganun na fast food, baka kasi they're too busy nga to pala, entertain. Bibigyan mo yung kahera ng envelope. Sabihan ka ng, wala akong oras para sa ganito. Kung spicy ba yung chicken or hindi. Kasi hindi mo malalaman kasi may tolerance ka sa spicy. Tapos minsan nagkakamali pa sila. Wala din. Check mo din yung envelope. For verification. Ang gagawin, papasilip mo muna sa kanya. Pasilip, school natin yung envelope. Hindi naman natin iiwan sa kanya, of course. Yung iba iniwan. Ayun Iniwan nila. And then kasabay nung yung sa Dunkin Donuts nakita ko kasabay binalik with the donuts. Kala ko ninong na siya bigla eh. Pwede rin. Gusto mo. Sige, pwede natin subukan yun. Hindi ko lang alam kung kaya ba natin gawin sa Starbucks yun? Depende kung saan okay sa atin ng time na yun. Besides sa place na restaurant. Restaurant bang Starbucks? A place where you can get food or beverage. Nai-entertain nila yung gender reveal trip mo. Ayun. So, hindi na masyadong elaborate gender reveal. Ano na lang. Kumbaga kung sa kasal, intimate gender reveal. Very, very intimate. Yeah. Kasi tatlo lang tayo. Okay, sige. I'm down. I'm excited. And medyo nervous. Nervous bakit? Hindi ko alam. Ayaw sagutin yun. Kapag hindi yung gender na gusto mo. Hindi. Out of lang naman siguro yun. Alam mo yung pag kunwari Pokemon. Ang pangit no? Pokemon na naman. Kasi sa Pokemon, gusto mong, sa simula, bibigyan ka ng Squirtle. Pipili ka kung Squirtle, Pikachu, Bulbasaur, o Charmander. Okay? Sa Pokemon games.
So, pipili ka ng isa. So, nakapili ka na. Kunwari, pinili mo si Charmander. Mm. Sa next, syempre, gusto mo na ng ng ibang Pokemon, di ba? Syempre, kung may Charmander ka na, Bad trip kapag same. gusto mo na ng Bulbasaur. Yun lang naman. Sobrang babaw ng rason ko kung bakit gusto ko ng Bulbasaur. I'm gonna keep it as vague as possible, pero sobrang obvious naman. Parang yun kasi may collection, may variety of... Kaya nga sobrang vain and mababaw and walang deeper meaning kung bakit. Feeling ko masasad ka konti, tapos okay na. Much like life naman yun. Wala kang choice, tatangka. Wala naman. Kumbaga, I can only want something and then kung hindi, di hindi. Just accept it. Pero ang sama naman nun, no? Matutuwa ka na lang pag makikita mo na sila magkalaro. Yun lang naman yun. O magka-away. Yun yung heartfelt and the right feeling to have. The correct and politically correct feeling. They're not necessarily what you would feel. I'm just being honest. Sa feelings ko. Yes. So yun, Bulbasaur, no? Sabihin mo na lang yan pag lumabas yung anak mo, tapos kung girl, then siya ulit. Explain mo sa kanya yung Pokemon analogy. mo. Yes. Sige. Hindi ko ako ma-appreciate niya. Pero, Or ipanood mo na lang sa kanya. this is how the world works. Ayun. Exciting times. Pero, to wrap it up, hindi pa tayo tapos Yung thought na yun. Okay na. Yung, Matatapos tayo pag gumising na si Tar. to wrap that thought, I'm excited to just meet our next kid. Exciting. May mga preference, pero, alam mo yun, excited. Mali ba yung word na preference? Hindi, okay lang. Alam mo yun, sobrang takot na takot tayo magsalita na bigla pag nagpa-podcast. Oo. Pero, Super filtered. on the other, ang sinasabi ko naman sa'yo, ilan lang naman nanonood nito. Actually, sabi mo nga sa akin last week, wala naman nanonood dito so parang don't be scared. So, tinake into account ko naman yun. Pero, nafe-filter ko pa din. Yeah. Kasi words are powerful. Words are powerful. May na ako eh. May nakuha ata sa mic yung growl ng tiyan ko. Kala ko nga sa akin. May napanood ako na sobrang wala naman nag-govern ng speech natin or tawag dito. Balikan ko na lang kita. Maganda yun eh. Maganda yung sinabi nila about sa cancel culture or yung hindi dapat masyadong pinopolis yung mga opinions kasi dahil ito ay opinions. Hindi batas. Hindi siya batas, hindi siya kumbaga it's just an opinion. Nakakatawa nga yung sinabi sa Cool Pals ng isang podcast na parang, alam mo yung meme na si yung What Happened Vela. Siya, look-alike siya ni Taylor Lautner. Nakikita mo ba yun? Hindi. Sa Hindi ako Showtime. sa social media masyado. It's Unless okay. I need to post. So ito yung context nun. Di ba may sa Showtime may look-alike portion? Tapos, yung ka-look-alike na yun, kamukha niya si Taylor Lautner. Kamukha nga niya si Taylor Lautner. Hindi ko lang alam kung nanalo siya, pero ang tagal na nun, parang 12-10 years ago, ang Showtime. Tapos recently, bigla siya nag-boom ulit, yung video na yun. Tapos sabi, sikat na siya ulit, tapos ang dami niya nang biglang brand deals. Yun yung story niya. Ngayon, pangalan niya Christopher. So, paano siya pinaboom ulit? Hindi ko alam eh. Siguro kumalat lang. Kumagal lumitaw lang ulit yung video niya. Tapos siguro sinabi. Pinost na sa TikTok.
Hindi eh, hindi ko feeling ko ano siya eh, tapos na yung fire or yung kanyang 15 seconds of fame noon. And then, for some reason sa mga taong hindi or the next generation or yung Gen Z siguro, Di na na nila kilala kasi noon. naungkat yun. Tapos parang, uy, tignan niyo to. Hindi pa sila Tapos, pinapanganak. oo, tignan niyo to. Tapos sabay, nag-trending siya ulit. And then, akala nila fresh video yun. I guess, yun yung aking theory. Tapos, ayan, ngayon na siya ulit. Marami na siyang commercials. Kinukuha siya ng extreme magic sing ba yun? Sasabihin lang niya yung funny lines niya. Ayan, so, yun yung story ng meme na yun. So, yung sinasabi ko, nakalimutan ko. Sayang ang haba ng... Ano ulit yung point kung bakit ko siya binring up? Nawala. Something about, ayun, tinanong sa Cool Pals kung grabe no, sumikat siya ulit. Tapos, kailan kaya huhupa yung kanyang fame again? Tapos yung sagot ay, pag nagkaroon siya ng opinion, you know. And a part of it, parang sobrang totoo sa culture natin. Kumbaga, let's say, ito, thought experiment. Nag-boom itong video na to. Tapos sabay, kunwari, nag-rake in na tayo ng 1,000 views per upload natin. Don't you think magkakaroon mas filtered na yung opinions natin? Yun yung ibig nila sabihin doon. So, kumbaga, parang ang pangit para sa akin. The more na nagkakaroon ka ng position, the more kang You try to please them. hindi Kasi parang you're scared to have an opinion. Na hindi naman please eh. Natatakot ka magkaroon ng opinion na they won't agree on. So, tatanggalan ka nila ng platform. Yun yung... So if they do that, di ka na pwede ba mag-Spotify? Not really. Hindi naman. Mas ano ka lang. Parang ibabash ka lang nila, tapos ayaw mo nang upload ulit. Feeling ko ganito yan. Mafi-filter out mo lang yung mga ayaw sa'yo. And then yung may mga nag-agree sa opinion mo, sila yung community mo. I guess, if you see it that way, then you're good. And, well, depende syempre sa opinion mo. Pag talagang, hindi naman depende sa opinion mo. Ano ba? Wala lang, I guess, ni-reinforce ko lang yung sinabi mo na words are strong. Kasi it could make or break yung tinatry mong i-build na social media platform or presence. Kunwari may career na sila. Yun. Na parang natatakot ka na. Or matanggal na yung mga brand deals nila or something. Gets. Ganun. Mas nagkakaroon ka ng ano ba to? If you have may responsibilidad more ka na. to lose. And nagiging, mas magiging robot ka. Mas wala nang sense. Parang lahat na lang ng gusto ng tao na sabihin mo or mga opinions na positive sa general majority. Yun ka. So, piniplease nga sila. Yeah, parang ganun na nga. Para ma-maintain mo yung social media presence mo. May mga nagsasabi nga si The Rock. Nagalaw si baby. Oh, hi. Nag-agree ka ba sa akin? Oo, nahingayan siya. Si The Rock. Si The Rock, di ba? Sabi ng mga creators sa kanya, parang siyang isang malaking robot na puro PR. Press release robot. Kasi para na siyang taong lahat na lang ng sinabi niya is
As in, pag nakita mo siya sa Instagram, wala. It's just an illusion. Until you know him personally. Wala siyang sarili niyang opinion. Yeah, wala. Na nilalabas na publicly. Oo. Choice na rin naman yun. Yun yung sabi nila. Ako, ang masasabi ko doon, ay ganun talaga eh. Ever since WWE siya, may character naman talaga siya. Hindi siya si Dwayne Johnson or siya si The Rock. Okay lang ba yan sa'yo? For me kasi parang kung meron kasi mga ayaw ng drama, so hindi din sila naglalabas ng opinion nila. Para hindi sila magsagutan sa comments or anything. Depende kasi kung quiet life. Itong podcast, puro opinion tayo dito. Pero, dapat ba natin to itigil dahil natatakot tayo sa opinion? Parang feeling ko, ano ba? Sharing, more of sharing lang naman tayo dito eh. And, or opinion. Sharing your opinion. Sharing ewan ko. Opinion about what? Parang sa akin, kasi ano ba, parang kanina pinag-uusapan lang naman natin yung gender reveal. So parang, tayo dito. Sinashare lang naman natin yung life. Ano lang naman ito eh. Kumbaga, ganito na naman tayo mag-usap ng kahit naka-off yung camera eh. Wala lang. Nakikisali lang siya. Sinasali lang. Hindi sila nakikisali. Nakikisali lang kayo. Ganun. Ayun. At yun lang naman. Moving on. Or may sasabi ko pa dun? Parang, voice out kasi dun yung mga parang gusto mo malaman yung sides din ng iba. Parang you voice out your own opinion. Pero dapat you're also willing to hear their opinions kasi may sasagot at may sasagot. Pero yun yung minsan na pag ayaw mong makipag-sagutan or... Kaya masaya rin ako sa ginagawa ko ngayon eh. Hindi siya opinionated, maglalaro lang ako. Safe, hindi kita yung mukha ko. Pwedeng tahimik lang. Yeah. And yun siguro din yung ano ko. Kaya nagustuhan ko rin mag-animate dahil wala ako sa earth eh. Nasa cartoon world ako where anything goes. Na hindi sila pwede mag-express ng opinion dahil nag-world build ako eh. Wala. Out of this world to eh. So, bakit ka ba? They could, pero wala namang umaaway sa'yo. Oo nga eh. Natutuwa lang sila. I think wala lang magawa kung may mga away. Pero sinasabi nila, parang, kunwari, pag bad trip yung tao or yung waiter or something, ganyan. Ang nagsaserve sa'yo. Siguro may pinagdadaanan si ate or si kuya. So, it's more of about them. Kung aawayin ka nila or hindi. Napagbuntunan ka lang. Bad trip sila, dumaan ka sa feed nila. Yeah. Pero so far, wala namang negative na sa'yo. Sa animations mo nun. Actually, gusto nga nila yung ginagawa mo, di ba? Oo nga eh. Hindi naman. No, maraming positive comments. Nasa sa'yo na lang yun pagka if you feel like doing it again or hindi or may naisip ka. May mga times na gusto ko siyang gawin. May mga times na ayoko. Although may mga naiisip akong stories. It needs time para it's hindi siya one day thing. Animation show siya eh. So, and ang galing nga ng animation community dito sa Pilipinas eh. Ang sipag nila. Isang tao lang din? Oo. One-man animation team sila. Yung mga nakilala kong, hindi personally yan, na nakita ko lang sa... Yung works nila? Yeah, yung mga work nila and the views they get. Talagang... Pero, kailan pa sila nag-start doing it? Matagal na. Inconsistent sila eh. Nagsimula ako ng pandemic, 2020. Would have been a nice story kung nagtuloy-tuloy ako. Pero hindi eh. Yun siguro yung magandang parang comment sa kanila or pag nakausap sila na what made you parang do all of these or be consistent in what you do.
Parang hindi ka ba napapagod or something? Parang ako kasi this is what I felt. Tapos ikaw ba? Nagkaroon ako ng conversation ng ganyan sa, tinanong ko yung isa nating churchmate na mahilig sa photography. Pero minessage ko lang siya. Tagal na to, di ba tayo kasal? Minessage ko lang siya na, how do you keep going? How do you, parang, alam ko na nakakapagod din yung doing the same thing over and over again. Pero how do you get over that hill ba yan? Nakalimutan ko na yung sagot niya eh. Hindi ako na ano eh. I wouldn't say na it's a cliche answer, pero I guess cliche siya for a reason kasi it's the answer na So what was the answer? feeling ko it's something about it's what he loves. Ang passion. No, yun yung talaga yung passion niya. And hindi ko siya nagustuhan ng sagot kasi narinig ko na yun. Na parang, okay. So, ibig sabihin ba nito, hindi ko to passion, hindi ko to na-enjoy. Parang ganun. But at one point, sinabi mo naman na you stop kasi hindi mo na siya na-enjoy. Yun na nga. So, hindi ko siya, yun, na-mention ko sa mga solo podcast ko dito na natatakot akong hindi na ma-enjoy isang bagay dahil parang bumalik ako sa square one, pero I think kailangan ko ma-realize na part siya ng journey ko or something of trying to figure out or ganun ba yung pinaka-ultimate goal ng isang tao to find yung pinaka gusto niyang gawin. Ano ba yung pinaka gusto niyang gawin? Di ba nga wala? Di ba? Ako rin naman eh. Puro lang tayo subok. And I guess that's how the world works. Subukan mo na yung mga bagay and keep finding hanggat sa mahanap mo. Sabi ko nga, mas maganda na ikaw marami kang gustong subukan kaysa sa walang gustong subukan. Baby, ang dami mo na kaya na subukan. No. Hello, The food. nagpa-podcast Nag-order. tayo ngayon. Gusto ko mag-order ng food. Mahilig siya. Ako rin naman, mahilig din ako sa food. That's one. Yeah. Ayun. Nagustuhan ko yung sinabi nila na na don't confuse yung assignment mo sa calling. Yun din, yung calling din. Hindi ko alam kung ano yung calling ko pa. No? One is being a parent, right? Ayaw nga pala. Nice. May calling na ako. Kalimutan mo yung may anak ka, may paparating pang isa. And to be a husband. May calling pala ako. Assignment lang ba? Hindi assignment ko. Hindi. Okay na pala ako, no? No, you want other things than being Then feeling ko yung personality ko and other how than being. yung personality na nabuo sa akin, na binigay sa akin ni Lord. Siguro, binibuild niya to para, kasi kailangan niya to, and kailangan din ni Lord yung personality mo para sa plans niya for our kids. Para, ito yung plan ko kasi kay Tara. Ito yung plan ko sa kanya. So, kailangan ko ng personality niya. Kailangan ko ng personality niya para ma-fulfill. Kasi tayo lang naman yung magiging parents niya forever. Kaya, I like to see it that way. Okay, Ben? Nasigan ako dun eh. Nice. Ang walang ibang ano yun? Kay Joy Spring yan eh. Sige, quote mo na. Magiging, I forgot. Na pwede maging nanay or maging parent sa kanila. Hindi tayo. Parang ganun. Yeah. And we are sobrang laking part natin sa kanila and yung influence natin in order for them to fulfill yung
sobrang laking part, di ba? Pag meron siyang, kahapon sabi ko sa kanya, sa'yo, si Atara, saan niya nakuha yung, Ah, Pag kausap mo siya, sasabihin niya, hmm. Tapos mm. parang ako, bakit parang, opo or yes. Sabi ko, baby, sa'yo ba niya nakuha? Tapos ginaya mo, sa'yo nga niya nakuha. Doon pa lang yung influence. Dahil buong buhay natin siya makakasama eh. Saan pa ba niya makukuha yung mga So, pagkausap mo siya, influence? ganun ka sumagot sa kanya. Hindi naman. Puro ganun yung answer Paano ko niya. ba? Yung yes niya is, Yeah, minsan nga ganun. Ah, blue yes. Yeah. Australian accent. Kasi si Bluey. So, kailangan natin siyang turuan ng opo, no? Sinasabi ko naman sa kanya. Kasi napapastop ako sa So, anong Say opo, tapos magagano naman siya. Okay. Kailangan siguro ako din. Kailangan ko na rin. Kasi sponge na yung brain niya eh. Sasabihin niya, Papa, si Papa ganito lang. Yep. What else? Yun na, makuha niya, yep. Kumusta yung week mo? It's a Friday. It's a Friday. It's a Friday. Kumusta yung week mo? Parenting and you as a person? May mga nights na or madaling araw na magigising ako, nahirapan na ako makatulog ulit. Bumabalik. Oh, did we officially? No. Ikaw pala yun eh. May officially ba nakapag nanalo na tayo sa win? Did we win? So far, Oo, I think successful naman siya for a week. For a week na siyang hindi na ako nagbe-breastfeed. Yeah. Tinatry pa rin niya minsan na, Mama, I need you, or lalo na pag nakaharap siya sa akin. Tatry niyang hanapin, pero i-cover ko na. Ayun, so, tas aalokan lang natin siya ng chocolate milk. It works. Yun na yung pinaka niya, no? Kailangan mo lang hanapan yung tamang milk substitute din, no? Hindi ko alam kung nag-work din yung bottle kasi yung bottle is close sa nipple. Sa pinaka-close sa breast. Binili ko yun kasi nakita ko dun sa comment na breastfeeding din siya. Tapos yun lang yung bottle na nagustuhan ng ng baby. So, syempre, yun yung tinry ko. Okay. And it worked naman, diba? Yes. Oo nga eh. I think ito na yung third week nating puro sa chocolate milk. Oo, na magastos pa lang for me. Oo nga eh. Laki pala nang natipid natin ng 2 years. Yeah. 2 years, 8 months na nagpadede ako. At saka pala nag-wane na kasi kulang pa siya sa weight and hindi na enough yung breast milk ko para mag-gain siya ng weight. Mag-change ba tayo ng strategy sa pangalawa? Milk-wise? Diba I'll still try to parang breastfeed or pump. Sa breast milk pa din for hopefully at least 2 years. Ang hirap kasi or max 2 years. Yun lang naman yung challenge dun eh. Naalala mo yung nag-ano tayo. Lahat ng magpa-pump ka and then nalagay mo sa isang container and then nalagay mo ng tape kung anong oras. Actually, mas ayoko yung hugasin. Ako rin eh. Pero yun nga sabi ko sa'yo. No? Ako na yung bahala sa hugasin. Yun na yung contribution ko dahil nagpa-pump ka. Yeah. Pero kasi pag isa lang, wala kang spare ng pump parts. Kailangan mo na siyang hugasan agad. Hindi din siya pwedeng nakatambay. Kasi you're gonna use it every 3 to 4 hours. Akala ko, yung una nga, inisip ko kung ba't kailangan natin maraming bote. Ba't hindi na ng substitute ng bote? Dalawa lang. Para dalawa lang yung hugasan. Yun pala. Kasi nag-overflow yung Oo. Parang yung first 6 months mo ata, madami ka pang milk nun. So, take advantage na
mag-ipon. Yeah. Oo, dami masyado. Tinry ko pa nga mag-ano, diba, freeze. Pero hindi naman gusto Oo. ni Atara yung frozen breast milk. Yeah. Okay na din. Okay na din siya. Siguro yung overflow, I don't know, ayaw magbitaw ng mga bagay. Basta, anyway. Yung iba na parang mapapanis, pinangligo ko sa kanya. Binuwas mo na sa mukha niya. O, di ba gumawa pa nga ako ng ano, Ng breast milk, soap bars. with oatmeal. Ah, Kasi maganda daw. Hindi ko alam kung nagka-epekto. Hindi ako sure. ah, Pero nakailang bars din. Mabango Oh. naman. Mabango oh, naman, di ba? being resourceful. Pero totoo ba yan? Pag pinunas mo yung breast milk sa katawan mo? Search mo. Dami kasing Myths? Hindi, marami ding sa mga mommy page Yeah? na yun talagang nagsasell pa nga sila tapos it works too sa Ang iba. galing, Parang kahit sa adult yung may skin problem. Naniniwala ako sa Yun na lang ba ulit gamitin natin sa'yo? Pwede naman. Hindi naman You could try maarte sa, again. sa soap. Maarte kaya, ikaw kaya yung maarte sa soap. Hindi ko kasalanan. Pero ayoko sanang maging maarte. Oo nga. Pero naalala ko yun. Kasi meron akong mga dry patches. O pareho kaya Dito, lalo na dito. Sa mga nung singit-singit. nag-soap tayo. Yung soap na, hindi ko alam, nakalimutan yung soap na yun. So, Dove lang yung pwede. Tuyong-tuyo siya. Tapos yung sobrang tuyo, nagsusugat na siya. Oo. Then, Umalik tayo sa Dove agad. dito din. Pero before ka nag-Dove, di ka naman nagsusugat. Ko alam I guess, age. Oo. Yung balat ko. Sabi daw nila, ilang taon na ba ako ulit? Turning 34. Grabe, no? 30, akala ko 34 lang ako Hindi pa, no? Turning 34. Turning 34. Tama. Dahil sa trabaho ko, ang dahil ko tutunan about, deep into the 30s. So, sabi daw nila, pag na-reach mo na daw yung late 30s and papasok ka na sa early 40s or pagpatong mo ng 40, ma-realize mo na yung ano yung ma-realize mo? Wala ka pang nagagawa sa buhay. Number 1. Number 2, parang may sobrang bilang na lang yung friends mo. Feeling ko 2, 3 na lang natin matitira. Yun na yung community mo. And then, kasi nga it's hard to maintain, then hirap effortan kung madami. Parang isa or dalawa nga, tagal mo nang makausap. Ang galing nga, ako nga, na-astigin nga ako sa sa mga may intact pa rin yung friends nila na parang barkada, ganun. Barkada pa rin sila hanggat sa pagtanda. Okay niya nag-effort na mag-reunion. Yung, kumbaga, hindi sila feeling ko a party of 3 or 4, barkada na yun. Sobrang laking feat na nun Baka yung more than that, hindi pa sila lahat may anak. Siguro. Wala. Pero may mga, hindi ko alam kung sa movies lang ba sila or sa TV shows na yung mga ganong klase na talaga in your deep 30s, meron ka pa rin hindi fake friends talaga. Ayun lang. Na-amaze ako doon na nakikip nila yung relationships nila. Na marami sila. Yun lang. Deep in your 30s. Kamusta na ba tayo sa early 30s natin? Alam mo yung nag-switch ng career. Yeah. At saka yung
yung feeling na sa late 20s mo naman, puro ka hashtag adulting, uy, grabe Mm. adulting na to. Pero ngayon, nafe-feel ko, nakakamiss maging bata. Parang bumabalik ka na. Kasi, full on adult ka na yun. Parang, the pressure and is on your shoulders and sobrang real na. Parang, you can't wait to be young again. Ako mas gusto ko ngayon. Talaga? Ay, masaya naman ako ngayon. Hindi ko nasasabing ayoko na sa ngayon. You're just saying na may miss mo lang din. Oo, na, kumbaga, ayokong bumalik. Kasi, ang dami kong gagawin ulit para bumalik. Ang dami ko na na-accomplish. Ang dami ko nang na-experience para bumalik pa ako. Kaya, ayoko na ng time machine eh. So, sobrang ano ba ng opinion yun? Sobrang hot take. Na hindi mo gustong bumalik. Ito yung tanong. Kung may time machine ngayon, babalik ka ba? No. Okay. Hindi pala siya hot take. Moving on. Babalik ba ako? Sa ngayon, it's a no. And hindi Babalik ka ba? Hindi kita i-judge. I mean, ano yung babalikan mo? Ito yung time machine na pwede kang bumalik sa present. Hindi yung one-time time machine lang. So, kung may babalikan ako. May aayusin ka, ganun. Or experience ulit. Hindi, i-re-experience ko lang. Naalala ko lang kasi, babalik siguro ako sa time na may game ako na pinag-pray. As in, ilang taon na ba ako nun? 11 years old. Parang gano'n. Kasi meron talaga ako. Nag-pray ako, Lord. Sana malaro ko tong game na to. Kasi sobrang imposible yata itong malaro. Sa current status ko noon and where I was or where our family was at that point. And sobrang miracle na niregalo siya sa akin bigla ng lolo ko. That particular game, earth-shattering child boom siya sa heart ko. Childlike faith? Oo. Sobra talaga. As in, nakikita ko lang siya sa magazines ng So, how did they know na gusto mo yung hindi game ko na yun? alam. Hindi ko naman Baka narinig ka na lang nag-pray. Hindi ko ina-express yung mga gusto ko noon. Basta nababasa ko siya sa magazine, sa mga kids magazine. K-Zone ba yan? Alam mo yan? So, may mga the latest games, yan, blah, 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 blah. Tapos parang, malalaro ko ba to? Ganun. Parang sa laro yan eh. Yan, posible yan. So, nag-pray ako. Tapos, buhay pa ata si Lolo nun. Kasi siya yung nagregalo sa akin eh. Scary naman pag hindi na siya buhay nun. Kasi parang, siya yung nagregalo. Galing siyang States. Tapos pag uwi niya, yun yung regalo niya. That particular game. So, wala lang. Gusto ko na ma-experience yun ulit. Kasi para talaga siya. Isa siya sa mga answered prayers ko na hindi ko makakalimutan. Yeah. So, kung may bago kong game ulit na gusto, pray mo. Kaya ko nang, joke lang. Joke. Hindi ko alam kung, hindi na ako parang masyado naglalaro. Isa na lang yung nilalaro ko lagi. And, Tuloy pa ba yung subscription? Hindi na, cancel ko na. Hindi na Tinry ko siya, and then, kumbaga si Atara na lang yung nag-enjoy. A month is okay to try this month, and then, wala nga ako nagustuhan. Ninanap ko Diner Dash. It wasn't worth naman it. sa phone. Oo nga, alam na, diba mayroon ng, mouse. Parang mas madali mo. Diner Dash. Akala ko subscription. Yan. Sa phone. Na-enjoy ko naman yung Diner Dash na yun. Hindi ko lang siya Gusto. Text twist. Yung mga favorite games Text twist. Old PC.
Yung malaki pa yung likod. Malapad pa yung likod. Naalala mo yung, naabutan mo ba yung mga jump start na, Puro ganun yung nilalaro namin. di ba, ang saya nun? Jump start first grade, jump start second grade. Yeah. Nalaro mo yung meron yung nagtatago siya. Yung pinaka main. Character. Oo. Yun ba yung aso? Hindi ko na maalala eh. Tapos hanapin mo siya. Dun sa photo. Hindi ko nalaro yun eh. Ang naalala ko lang, kasi grabe naman yung mga binili sa amin. Sobrang, pa lang ata ako, prep. Pinaghandaan na yung Yung binigay sa amin, third grade. akala ko binili buong set. Hindi buong set yun. Patingi-tingi lang yun. Tapos yun yung pinapabili ko rin kay mama eh. Pwede pa pong jump start. Hindi ko alam magkano yun before. Peke lang naman yung pirated CDs noon eh. Oh, mura lang, 50. Oh. Not sure. Yeah, third grade. How about yung Google tapes? Alam mo yun? Hindi eh. Yung VHS tapes. Mga educational din siya eh. Pero Gogo. Si Gogo. Hindi ko kilala si Gogo. Ang Hindi ko VHS kung meron pa namin, siya ngayon. puro Disney. Ano na yata yun? Mas... Na-experience mo ba yung ACA o ACA video? Yung video rentals, yung irerenta mo pa yung VHS. Hindi yata kami nag-rent eh. Wow. Wala ibig Hindi kami sabihin yung... nanonood, Joe. Binibili. Astig yun. Alam mo yung... yan eh, family experience yun eh. Yung bang, pupunta tayo sa ACA video. Hindi ko na-experience. Talaga, let's go! Kasi Baka sila lang. Si mama kasi may membership card. You have to have a membership card. Parang subscription yun eh. Parang kang nasa library. Parang kang library card, tapos heheramin mo yung mga, yung mga VHS na gusto mo panoorin. Tapos, lahat kami doon. Parang pumapasok sa loob ng Netflix. Oo. Pipili ka. Madami. Tapos syempre, nandun kami lagi sa adult section. Joke lang. Doon kami sa, and walang adult section nun. And wala pang pirated nun. Wala. Nasa kami? Disney section. So, pipiliin namin sila. Peter Pan, Beauty and the Beast. Stig. Yung mga yan, gusto mo pa ba yun ipanood kay Tara? Ang corny na, hindi ko alam eh. How about yung Peter Pan? Hindi ko alam po anong trip. Ang nagustuhan ko lang, sa mga classics na yun, na ipapanood kay Atara. Si Tarzan, yun, song ko yun. Hindi niya pa napapanood. Ayun, di pa. Ayun, si Tarzan. Meron ba sa Disney? Meron sa Disney Plus yun. Si Tarzan, sino pa? Iba kasi na mga princess, ayaw mo na panood sa kanya. Simulan. Gusto niya yun. Simulan. Gusto kasi, fighter woman siya eh. Na nag-jiu-jitsu. Kaya Mulan kasi fighter. At saka medyo trauma-inducing yung mga iba eh. Yung scary ng mukha. Yung mga kailangan may first kiss. Oo. Wala eh. Corny yun eh. Ayun, si Tarzan. Little Mermaid, okay lang ba yun? Nung una natin pinag-usapan, di mo rin yun gusto. Ang corny kasi niya eh. At yun kasi yung mga inuulit-ulit ko. Yung bata, si Tarzan. And si Mulan. O lagi akong umiiyak dun sa start ng Tarzan. Oo, kasi Baby. alam mo sa Disney, lagi na lang nasi-shipwreck. Ang lakas siguro Hanggang Frozen nga eh. Frozen. Ang lakas ng wala pa sigurong kwenta yung mga kapitan nun. Nakita mo ba? Parang ginawa nila lang story yun dati sa social media. Oo, yung parents daw ni Elsa, yung parents Si ni Tarzan. Tarzan. So magkapatid sila. Tatlo pala sila, no?
Sayang. Ayun. Yun ang inaalala ko. Pero pinag-connect nila eh. It's fun. Mm. It's a fun thing. Toy Story, gusto ko bang panood sa kanya? Okay lang. May napanood na siya. Na-start ba niya? Toy Story 1. Ayun na siya. Ayun, thank you for watching. Bye-bye.